Here's my detailed Japan vlog part 1. 8 days kami nagstay sa Japan and combination ng DIY and package tour itong trip namin. Yung first, 4 days 3 nights under travel agency. So for this video, isishare ko yung mga ganaps at mga nagastos namin. Nakakuha kami ng round trip airfare via Zip Air, 13,000 pesos per person with 30 kilos check-in baggage. Low cost airline sila na under Japan Airlines pero napakaganda. Pang full service ang atake. Bumili na rin ako ng eSIM sa Klook para sa internet namin. Nag-avail kami sa Skylife Travel and Tours ng Mount Fuji Tour with 4 days 3 nights accommodation sa Tokyo plus may private airport pick-up and drop-off na rin for 25,000 pesos each. Mas gusto kasi namin ng private tour sa Mount Fuji para hassle-free at mapuntahan namin yung mga bet talaga namin. If gusto nyo naman ng all-in package na talaga, yung may kasama ng airfare, hotel, city tours, meron din ng Skylife Travel and Tours niyan. Inquire lang kayo sa page nila. Day 1, pagdating ng Narita International Airport, minit kami ng driver na maghahatid sa amin sa hotel. Very convenient rin itong private airport pick-up na included sa package dahil hindi na kami nahirapan mag-commute at magbuhat-buhat ng mga maleta. Then, ito yung hotel na included sa package. Yung Rembrandt style Tokyo Nishikasai. Decent yung size ng room, kasya ang 2 packs, may self-laundry, may buffet breakfast, malapit sa mga convenience stores, pharmacy, restaurants at train station. Gabi na kami nakarating kaya free time lang ito at ang first order of business namin ay kumain ng ramen. Day 2, nag-Shibuya Sky kami at nabook na namin ito sa Klook for 900 pesos. Advisable na mag-book na kayo online, wag walk-in kasi sold out lagi yung tickets. At dapat months before, nakabook na if gusto nyo yung pa-sunset na time slot. Worth it puntahan itong Shibuya Sky since this is one of the best spots na may 360-degree view ng Tokyo City. Nag-commute lang kami papunta at gumamit ng Google Maps. Very helpful yung Google Maps if DIY kayo. Dinaanan rin namin ang Hachiko statue at ang sikat na Shibuya Crossing. Grabe, hindi ko akalain na makakarating ako dito. Naganap kami ng makakainan, then after mag-lunch, naglakad-lakad na lang kami kung saan mapadpad. Hanggang sa nakarating kami dito sa Yoyogi Park na super lawak at dito ko nga na-feel yung autumn vibes dahil ang daming puno. Nilakad na rin namin papuntang Meiji Shrine na super haba talaga ng lalakarin papasok. Sa sobrang layo ng nilakad namin, ang sakit na sa singit. Naumpisahan na ang 20,000 steps a day. After nyan, dinner, then back to hotel na. By the way, bumili lang muna kami ng 48-hour Tokyo subway ticket sa Klook since 2 days yung free time namin bago mag Mount Fuji tour. Only use yan sa most lines in Tokyo. Day 3, eto naman yung mga pinuntahan namin. Lahat ng to, kayang-kaya i-commute. Sinesearch lang namin sa Google Maps kung paano papunta at only naman yung subway ticket namin. Wala kaming binayarang mga entrance fee. Day 4, eto na yung Mount Fuji private tour na in-avail namin sa Skylife Travel and Tours. May itinerary and vlog na ako dito, watch nyo na lang. After ng tour, hinatid kami sa hotel, then kinuha na namin yung mga gamit para lumipat sa next hotel namin for our full DIY trip. So, eto yung total ng mga nagastos namin for our first 4 day stay sa Japan. 43,490 pesos per person. If mas prefer nyo naman yung naka all-in tour package na, yung hindi na kayo mahihirapan bumiyahe-biyahe at wala na kayong iisipin, message nyo lang ang Skylife Travel and Tours. Marami silang ino-offer na all-in Japan tour packages. Follow for part 2. And see you sa next gala. This is Shanice, your runaway girl. Bye!